Hello po, muli mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Nakabalik na po siyempre ang ating Pangulo sa ating bansa. Pero kukomentuhan po natin itong release o pahayag ng Malacanang na ipinagmamalaki na po agad yung sinasabing pledge o pangako ng bansang Australia na mamumuhunan sa ating bansa. Hindi pa natin nahahawakan o wala pa sa bansang Pilipinas yung mga magninegosyo, pero ang sinasabi ng palasyo, bit-bit na raw po, bit-bit na yung investment na mag-i-invest sa atin ng mahigit 1.53 billion US dollar. Hindi pa natin nahawak, hindi pa napipisa, pero ipinagmamalaki na po ng Malacanang, ng Administrasyong Marcos, na kanilang bit-bit na sa kanilang pag-uwi, mga katambay. Parang amazing, di ba ba? wala pa yung wala pa yung sisiw. Pero sa'yo, na-harvest mo na agad, di ba? Pakinggan po natin ang balita, mga katambay, at komentuhan natin. Nakakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong dumalo sa ASEAN-Australia Summit. Lumapag ang sinasakayang eroplano ni PBBM sa Villamor Air Base sa Pasay City bandang alas 11:33 kagabi. Ipinahayag ng Pangulo sa kanyang recorded arrival speech ang mga natalakay na international at regional issues sa summit. Ipinagmamalaki ng punong ehekutibo na nakakuha ang Pilipinas ng 1.53 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang mga sektor sa sidelines ng summit. Ipinagmamalaki na po, parang bit-bit na nga, di po ba? Ipinagmamalaki na ng Pangulo yung kanyang travel na ilang balik, nakadalawang balik po siya sa bansang Australia, di po ba? excuse me po mga katambay. Kaya po nakakalungkot po na tayong mga Pilipino pinapangakuan po ng ating Pangulong Marcos yung kanyang mga travel para po siyempre magandang pakinggan po ng mga Pilipino na ang Pangulo kahit nagta-travel, nag-uuwi at may bit-bit na pangako ng Australia na katulad ng 1.53 billion US dollar. Napakarami pong pera sa peso yan. Kung ilang billion po yan. Billion sa peso, di ba? Kaya lang po, ito po isa po sa sinasabi ni Kamanong sa mga nakaraang travel ng ating Pangulo sa mga pinupuntahan niyang bansa na marami pong nangangako at sinasabing pledge na mamumuhunan sa ating bansa. Pero wala pa hindi pa natin nalalasap. Intayin muna natin, Mr. President, yung mga pinangako po sa atin ng mga bansa-bansa na pinupuntahan nyo. At kapag kaya po nagsisimula na sa kanilang mga proyekto at yung sinasabing kanilang negosyo na itatayo sa ating bansa, saka pa lang po sana natin ipagmalaki. Di ba mga katambay? Yung po ang nakikitang tama ni Kamanong. Bago mo ipagmalaki yung isang bagay, sana nakikita mo na. Di ba? Nakikita na ng mga Pilipino na tama nga ang sinabi ni Mr. President. Yung pangako ng mga bansa na pinupuntahan niya, lalo itong huli, itong Australia, totoo na masasabi natin na tama. Yan po, hindi pa natin masasabing tama yung sinabi ng Pangulo dahil wala pa, di ba? Kung baga sa balita, press release pa lang, di ba? Pinaganda lang po dahil para sabihin natin na hindi nasayang ang biyahe at ng pera ng taong bayan sa mga biyahe na ginagawa ng presidente, di ba? Dahil may napapala ang mga Pilipino sa ginagawang biyahe ng ating Pangulo dahil sa mga release na sinasabi, ang laki ng nakuha nating pera na magninegosyo sa ating Pilipinas. Pero mga katambay, di ba? Mga negosyante yan, di ba? Mga negosyante yan. Matatalino po ang mga negosyante, lalo ang banyaga. Hindi basta-basta magbibigay o papasok sa isang bansa yan kung hindi sila ikita ng limpak-limpak na salapi doon sa bansa na sila'y mamumuhunan, di ba? Pag-aaralan po nilang mabuti yan, mga katambay. Yung papasukin po ng mga negosyante. Hindi po basta-basta maglalabas ng piso yan Piso rin ang kanilang kailangan na makuha. Yung mga negosyante, pag naglabas ng piso yan, 100 piso ang hinahangad nilang makuha sa'yo.
di ba? Katulad niyan, excuse me po, yung bansa natin, lugmok sa kahirapan, lalo napakataas ng mga bilihin. Sinasabi ko nga, ang kuryente, ubod ng mahal, di ba? Ang tubig, di ba? Ano pa? Mga bilihin at marami pang iba. Kung magninegosyo ka sa isang bansa, di ba? Excuse me lang po. May nakaalala po yata kay Kamano, mga tambay. Ayun. Yun nga po, balik po natin. Yung mga negosyante po, nagre-research din po yan, di ba mga katambay? Bago magnegosyo, di ba? Kung sila kikita o hindi doon sa bansa. Alam naman natin na ating Pilipinas, di pa rin nawawala di umano yung red tape, di ba? Yung lagayan, napakahirap ng mga proseso sa ating bansa. Kailangan puro lagay, di umano, puro pera, di ba? At napakatagal na mag-process kung hindi ka maglalagay di umano, di ba? Yan, pinag-aaralan din po mga negosyante yan, lalo yung mga banyaga, di ba? Kaya lang, nakakalungkot lang po, sa kabila ng lugmok sa kahirapan ng ating bansa, ito po ang ating nababalitaan sa ating Pangulo, na para tayong tinatakam sa laki ng mga pera na papasok sa ating bansa kahit wala pa. Ang tanong ni Kamanong, magiging solusyon po ba yan, Mr. President, sa nagmamahalang bigas at ang inflation po ng inyong kababayan, lalo po sa trabaho, kung naglabas po ng survey ang SWS, di ba? Na napakaraming Pilipino ang tambay, walang trabaho. At ang history po ng bigas po natin sa loob ng 15 taon, Mr. President, tumaas po na napakataas ang bigas at ang mga karning baboy, karning manok, at marami pang iba, Mr. President. Pero kayo po, ang tinututukan nyo po, puro ibang bansa. Tutukan nyo naman po sana ang Pilipinas. Ngayon po nakauwi na kayo, Mr. President. Pilipinas naman po sana ang tutukan nyo. Nahandyan lang po ibang bansa, di ba? Yung pangailangan po ng nagtiwala sa inyo na mahigit sinasabing 30 million na bumoto sa inyo, sila po ngayon ay nahihirapan, Mr. President, sa mahal ng bilihin. Gantihan nyo naman po sana yung tiwala na binigay sa inyo ng mga masang Pilipino, di ba? Dahil kayo po nangarap nung pangarap na sinasabi nyo ng kampanyahan, ang mga Pilipino rin po ay nangangarap na tuparin nyo po ang inyo pong sinabi, Mr. President. Yun lang po ang pangarap na 20 o 25 bigas. Muli po, si Kamanong, nagkomento dito sa sinasabing parang bit-bit na ang 1.553 billion na hindi pa natin nahawakan. Itinama lang ni Kamanong yung tamang approach, di ba? Tingnan muna natin, papasukin muna natin sa ating bansa, saan natin ipagmalaki. Yun po ang tamang approach ng sinasabing nakuha mo na ganong kalaking pera. Di ba? Pledge pa lang, pangako. Diba? Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po ng mahalin natin ating bansa. Siyempre, mahalin natin, paglaban natin, tis-tis lang, may pag-asa pa na makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye.